lumayo. Kay PRRD, sa mga Duterte, di ba, and all. Banat sila, ang saya, di ba? Pag sila yung binanatan or sila yung may ganyan na may lumabas, grabe, sensitive, di ba? Ano? Yan nga yung sinabi ni Pulong. Na ni-reactionan niya. Yan ang latest ngayon eh. Cry baby. Oo, cry baby. Tapos sinabi ni Hontiveros, ako pa ang cry baby, 6 na taon akong bumabatikos kay Pangulong Duterte, wala namang hindi naman daw siya nagka-cry baby. Ito nga ang nasilip ko doon sa statement ng yun eh. 6 na taong ka na kinikriticize ng mga Duterte supporter nung panahon ni Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte pa nakaupo nun. Hindi ka nag-react, hindi ka nagdemanda. Ngayon ka lang nag-react ng ganyan. Bakit? Oo, hindi, totoo yan. Ang dami ng batiko sa kanya. Di ba? Hindi lang naman ito yung unang pagkakataon na nasangkot siya dito. Madami pa ding mga isinasangkot siya previously. Pero bakit dito? Mainit na mainit siya. And Banat ba, ikaw na rin ang nagsabi, meron siyang batas na isinusulong 2 years ago na decriminalizing libel and cyber libel. Yes. Pero bakit Nakalimutan niya yun. parang parang pagkapabor sa kanila, i-decriminalize ang libel. Pero pag di na pabor sa kanila, sampahan ng libel. Double standard, no? Kaya nga simple lang yung parang ganito yan eh. Kunwari, ikaw ay taong hindi naniniwala sa kulam. Di ba? Gusto mo ipaba ng kulam sa Pilipinas. Nako, ban na yung kulam. Pero nung meron ka ng kaaway, pinakulam mo. Anong klaseng kahipokritohan meron ka, Hontiveros? Di ba? Ayun lang, simpleng napaka-hipokrito mo. Sana kung wala kang ganyan, mag-iintindihan ko pa, pero yung gusto mong tanggalin o ma-decriminalize ang libel, ibig sabihin, you know that libel is being used Weaponized. and weaponized against people. Diba? Alam mo yun. Pero, ginamit mo rin yun. Diba? So, anong klaseng meron ka? Tsaka Hypocrisy. yung cellphone. Total, nagpunta na siya sa NBI eh, di ba? Dapat, imbestigahan nyo, ito yung message sa akin. Yeah. Di ba? Kung confident ka, dapat pinaano mo na yon. Andiyan ka na eh. Pero sino ba may kasalanan ng lahat na ito? Sino isa? Nag-start yan. Sino ba nagsingit sa taong ito? Yeah. Nagpakilala sa taong ito? Hindi ba siya naman? So bakit yun? Nagagalit siya na, at saka ang initial na parang muscle memory sa kanya yun eh. Ang initial na naisip niya kagad is, binayaran niya. Kasi bakit yun ang unang isip? Gawain niya. Ako, alam mo, I wish that all our leaders in Congress, whoever is sitting in the government, will really serve the people and our nation. Kasi, nung hindi kasi, world peace, no? Hindi kasi ganito, di ba? Pag tumakbo ka or umupo ka dyan sa pwesto, inuupuan mo, ang iyong loyalty dapat is nasa mamamayang Pilipino at sa bayan natin. Ang problema kasi, pag nagkakampi, ganun ang pangako. Pag nakaupo na, nakakalimutan nila, ang naglagay sa kanila sa posisyon ay ang tao, ang mamamayang Pilipino, tapos tayo pa yung tatakutin, nagpa-power trip. Second to that, ayaw ko na may politician na yung, ay, kaibigan ko yan. Na hindi ko yung pwedeng kantiin or hindi ko pwedeng i-correct na kakahiya. Magkakasama kami dito, kunwari sa Congress or sa Senate, magkakakampi kami. Wala akong dapat kayong kakampi dyan sa loob, rather lang, ang loyalty ko dapat sana dito ay sa mamamayang Pilipino. So how I wish, sino man ho ang hawak ng Ethics Committee sa Senate, pag-usapan mo natin to nang mai-correct mo ito ng tama. Kung sino man may problema sa gobyerno, ng mga politician or government official na nakaupo na may problema, ayusin mo natin. Hindi naman kung ibig sabihin na pag tinatawag yung guilty na. They can justify and defend themselves publicly also. Tsaka hinahabol siya nung bata na haharapin kita at sukang-suka na ako sa'yo. Para lang maintindihan itong mga netizens, itong mga nanonood ngayon na talaga namang gigil na gigil. Yeah. Sa palagay ko, kaya hindi i-final ito sa korte. Kasi nga, pag sa korte, kailangan mo magpakita ng ebidensya.
ebidensya, maglalabanan kayo ng ebidensya. Ay, di ba? Eh, sinasabi din naman nung bata, meron siyang ebidensya. Yes. O, ako kasi, sa totoo lang, wala naman, hindi ko naman kilala si Rene. Hindi naman natin siya talaga, hindi naman natin alam kung anong karanasan niya. Nagkaroon lang naman ng Rene dahil may gumawa kay Rene. Sinong gumawa kay Rene? Diba? Si Senator Ontiveros, ginawa niyang testigo. Sabi nga natin, ang nature ng ahas, manuklaw. So kung nakuha mo sa masama itong testimonyo nitong testigo niya, eh hindi malayong bumaliktad dyan sa kanya. Biblical yan. What you saw, you reap din. Diba? Kung ano yung tinanim mo, yan ang aanihin mo. Kung mabuti, maganda. Kung masama, yun din. Tsaka palagay ko bumibili ng oras to si Risa. Siyempre sa NBI, Naku, may alam ako dyan. maglalabas ng ebidensya. So, for the meantime, titingnan niya kung gaano kalalim yung tama. Kasi naalala nyo, nung lumabas to si alias Rene, it took her mga ilang days bago mag-react. At least mga Friday. Di ba? So, tinitingnan nila, siguro nag-uusap-usap muna yung abogado nila, gaano na ba kalalim to, ano bang hawak na ebidensya ni alias Rene, anong strategy natin. So, yun na, siguro pag-usapan nila NBI, then doon makikita nila, mag-gauge nila hanggang saan itong lalim nung tama Correct. nitong si alias Rene, then doon sila magre-react. Pero ako, sa tingin ko lang, malalim to. Hindi naman itataya ni alias Rene yung buhay niya, lalabas siya nang wala siyang hawak na ebidensya. Gaya ng sabi niya, siya ay nilagay doon sa condominium ni Risa. So sa tingin mo, walang video yan dyan? Ako, Sa tingin ko lang, ha? May alam ako dyan eh. Pero nanggaling lang kay Dad. Kaya siya magkikwento. Witness. Witness. Nalos ako pagsamantala. Yung ano ba ito? Witness. Yung dalawang witness. Eh, Risa pa patutog sa bahay ni PRRT. Hindi ako prepared. Meron kasing balita na sa Davao. Yan. Galing sa iyan, di galing sa akin. Kwento ko Meron daw nangangalap ng mga iba pang titisto. Ayo, oo. Yes. Kaya mag-iingat kayo. Hindi, ito panawagan lang. Doon sa mga posibleng, posibleng, hindi natin sinasabing nangyayari, posibleng maalok ng Yes. pabuya o kung anuman, pangakong budol na magandang buhay, hindi yung panghabang panahon. Sisirain niyo yung buhay niyo kapag nagsinungaling kayo at nagpabayad kayo para sa kasinungalingan. Hindi na kayo makakatakas yan. Lalo na kapag sumumpa na kayo sa harap ng korte na kayo magsasabi ng totoo at bawang katotohanan lamang. Kasi sa history ng Pilipinas, lahat ng mga whistleblowers, sa umpisa sikat yan. Sa umpisa protektado yan. Pero sa kalaunan, kasi ang mga kaso sa Pilipinas, ang hahaba niyan. Hindi nila kayo kayang i-sustain. Lalong-lalo na, hindi naman sila habang buhay na nasa kapangyarihan. Correct. So pag wala na sila sa kapangyarihan, Yes. wala na rin kayong proteksyon, wala na. Pinaliit nyo lang yung mundo ninyo at yung posibilidad dahil nga magsisinungaling kayo, susumpa kayo sa kasinungalingan, wala. Lahat naman kasi ng kasinungalingan, mabibisto yan talaga. Agree. Tsaka hindi sa hindi sa pagbibintang, yung possibilities lang. Possibilities, Halimbawa nga lang, di ba? Binibili kayo para kayo mag-testify, magsinungaling. Yeah. Tingnan nyo na lang yung sitwasyon ngayon. Papunta na tayo sa 2028. At nakikita nyo, bababa at bababa yung mga yan. Kung may panahon at gusto nilang tumakbo bilang vice president or president, for sure, hindi kayo tanga. Alam nyo, matatalo yan. Mauuna magsusulundanan si Moy Rimulya nga, una nang lulundan.